Hi guys, ako nga pala si John. Bale, ako ay magbablog about my microneedling session journey, and this is my first microneedling session, but I treat this as my fourth microneedling session. Pero 2 years ago na yon. So, ititreat, and hindi ko naman na-vlog yon, kaya itong fourth microneedling session ko is ititreat ko na to as my first microneedling session vlog, since marami naman din akong scars sa mukha, nakikita nyo, di ba? So yan, so simula na ulit ako ngayon, renewal. So ito recorded lang tong voice ko because hindi ko na on yung mic ko noon, so muted yung tong video na to, ano. So kaya yun, pero ina-align ko na lang. So iba-vlog ko lang lahat ng everyday na results ko and my next microneedling session. So yan yung nabili ko na derma pen sa Derma Roller Philippines. Nabili ko yan doon sa Shopee, no? So dito yan nabibili sa description, tingnan nyo na lang sa baba. So ito yung namin cream na nabili ko doon sa shop, and effective to, no? So pamanid ng mukha bago natin gawin yung microneedling. So ayan, lagyan ko muna ng namin cream ng buong mukha. And ayan, tapos na ako maglagay. So gagamit ako ngayon ng gloves. Ito yung gagamitin kong cartridge. Nabili ko lang siya sa Derma Roller Philippines. Bali, pag bumili ka niyan, 12 pieces yan. And yung binili ko is 12 pins. Yung cartridge na yan, kailangan hindi yan matatouch. Kaya ako naka-gloves kasi magkakos yan ng infection yung skin mo kapag ka na-contaminate yun ng ibang bagay o ng madumi mong kamay. So ito yung derma pen na binili ko. Dalawang klase yan, merong wireless and merong wired. Yung binili ko wired kasi mas mura yan. Same lang naman din sila. So ayan, kakabit ko na yung cartridge sa derma pen. So ayan, magsisimula ako sa baba. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula kaya dyan na lang. Ang ginagawa ko is stamp, hindi yung pa-circle, kasi pag pa-circle, naranasan ko nun is pagkatapos nun magaspang yung mukha ko, tapos parang kulukulubot yung resulta parang imbis na parang basta pangit yung niya. Hindi advisable yung ganun, sabi. So napanood ko na kailangan stamp kasi tinutusok mo ng straight pababa yung sa skin mo, and then mag-create yun ng collagen, diba? And aangat yun, ganyan. Hindi yung pa-circle. Ngayon ko pa to problema itong scars ko na to sa mukha ko, lalo dito sa pisngi ko, and then dito sa side ng aking ulo, yung malapit sa mata, sa side nitong both side. Nakakawala siya ng self-confidence, na dati nung college ko pa to problem yun, derma roller lang ginamit ko nun, kaya lang wala akong tiyaga, hindi ako effective, at saka hindi raw maganda rin yun, sabi, kasi iba-ibang angle yung basta hindi ko maano. Pero ito talaga pinaka-okay itong derma pen. Ngayon ko lang ito na-discover, kaya ako yung gagamitin. Biruin mo, dati pa okay naman, may tsura ka ganoon, tapos daming pimple, tapos nagka-scars ka, diba? Nakawalang self-confidence ko para dun sa walang scars, diba? Hindi naman sinasabi ko na pero yun talaga yung totoo. Kasi sino po talaga yung makilis, yun talaga nagkakaroon ng self-confidence. And then ayun, biruin mo may crush ka, tapos diba, nahihirapan ka lumapit kasi dahil doon, diba? Nakikita ka lang nila sa malayuan, ganyan, pero nahiya ka sa malapitan. Di ba? Kaya ganun.
Kaya kailangan solusyonan talaga yung ganyan para mawala na yung insecurity mo sa sarili mo, kasi natural naman talaga, dapat talaga makinis, diba? Hindi naman dapat ganun, kasi yun talaga parang pakita totoong anyo mo, appearance mo talaga. So yun guys, sa kabilang pisngi naman, ginagawa ko sa pisngi ko, ini-stamp ko 1mm, na-adjust ko, tapos dun sa noo ko tsaka sa chin ko 0.5mm lang. And dito pala sa under eye ko, dito sa eye box, 0.5mm din, kasi manipis lang din naman yung skin dyan. So yan, no, focus ako dyan sa yung talagang scars na palubog. Yan talaga yung focus ko na ini-stamp ko, kasi gusto kong ma-stamp yung pinaka dun sa palubog, para pag nasugatan niya, diba, para umangat siya. Yun yung focus ko. Iba-iba kasi depth ng scars ko eh, hindi pare-pareho, kaya yung pinaka malalim talaga, yung talaga yung pinag-stamp ko na ano eh, yun talaga, sana yun yung umangat. Iba-iba depth ng scars ko, pero nagsimula ako sa 1mm. Siguro sa next microneedling session ko, gagawin kong 1.5mm para dun sa talagang malalim na yan. Ayan, sino sa inyo yung may scars dyan sa banda dyan? Nakakaano yan eh, sa photo, nagkakamera ka or sumaside view ka, nakaka-insecure yan eh. Ganyan, isa yan sa insecurity ko eh, na parang kailangan yan mawala o pumantay yung skin na yan. Kaya ako nag-microneedling niya. So ngayon, din yung sa noo ko. Fast forward tayo, ano. Ngayon tapos na ako mag-microneedling. Ito yung gagamitin kong serum ngayon. Binili ko to sa Derma Republic Philippines. Tingnan na lang sa baba sa description. Ito ay 1% hyaluronic acid plus snail mucin. For hydration formula siya, para ma-hydrate yung face natin after microneedling. Napaka-importante nito after the microneedling, kaya ito yung ginamit ko. So apply ko na siya sa buong mukha ko, no? And after nito, yun na yung lahat. Serum lang muna. Kailangan for the first 24 hours, kailangan hyaluronic acid lang, walang niacinamide. Yun ang advisable. After 48 to 72 hours, ito ka lang mag-apply ng mayroong niacinamide. Yun ang nabasa ko. Saka after microneedling, hindi advisable na mag-apply agad ng vitamin C, kasi may irritate yung skin mo. Imbis na mag-heal, nakokontra niya. Yun yung nakalagay, yung advisable. Kaya kailangan hyaluronic acid for hydration ang kailangan mo. After siguro 5 days, doon ka pwedeng mag-vitamin C. Yun ang nabasa ko, yun ang tatandaan ko. So mapapansin nyo, mapula-pula na yung mukha ko. Normal lang yan na magsasubside din yan pag mag-heal na siya. So tapos na ako mag-microneedling. Tignan natin tomorrow kung ano yung small changes. So yun lang guys, paki-like, share, and subscribe sa aking channel. Thank you. Bye-bye.